Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So bakit nga ba yung mga OFW or yung mga matagal na dito is puro utang? Ayan, so buti pa yung mga first timer. Alam nyo, mas marami pang pera yung mga first timer kaysa sa mga matagal na dito sa Hong Kong. Ayan, so at least ma-share ko sa inyo kung bakit lubog sila sa utang. Or ayan. So first is nagpipiling sila dito, iniisip nila kaya naman nilang kitain yan next month yung pera na ginastos nila ngayon, kaya okay lang. Yung iba gumagastos ng 2,000, 3,000 kada buwan. So yun yung ano nila, iniisip nila parati deserve nila yon. So ako in my own experience, and then I was already going to be 8 months here in Hong Kong. So kahit papano ngayong naiinis ako ngayong buwan. Yung sahod ko nung January, konti lang yung napuntahan ng pera ko. Ano, 10,000 lang pinadala ko sa mama ko kasi sabi ko sa kanya, ako yung mag-iipon ng pera and buo ko na ibibigay sa kanya para ipatayo ng bahay kasi tapos na yung mga materyales. So, ang bibili na lang and hindi ko alam is yung bubong and then yung bakal nun and then yung tornilyo nun, and then yung hollow block, semento, and then labor ng tao, yun na lang yung kulang. So sabi ko, ako na yung mag-iipon dito kasi baka magastos. Ay malala, guys, nung ako na yung nandito, sa akin na yung pera, mas naano ko pa, mas naubos ko. Ayan, so, tawag nito, yung ano dito is napadala ko sa mama ko 10,000 and then nagbayad ako ng 4,000 pauna doon sa pinto na in-order ko kasi 8,000. So 14,000 lang yung nagastos ko. Nabigay ko doon sa mama ko. The rest is 33,000. So meron pang nasa 19 mahigit nandito sa akin. So sabihin natin yung 5,000 doon is para sa pangkain ko, ganyan-ganyan. So meron pang 17 na natira. Sabihin natin 17. Tapos yung natira dito sa akin ngayon, 3,000. So, ilan yung nagastos ko? Ang ginawa ko is sinyaping ko siya ng sinyaping. Oh my goodness! Ayan, bumili ako sa Uniqlo. Ang dami kong nabili nung nakaraan. Bumili ako ng palda and then ng long sleeve and then bumili ako ng mga kung anong anik-anik. Tapos, kanina, bumili ako ng bag. Kanina, nag-shopping na naman ako. Jacket, panty, and then jacket again. Ayan. So, nagpunta kami ng Macau and then yung 600 ko doon, natirhan pa ako ng 200. So, meron pa akong 200 na natira. Pero naubos ko din yun. Wala naman. Pag pumupunta kasi ako ng mga stall, mapapatingin ako, mapapabili talaga ako ng kung ano-ano. Nung nakaraan, nakasale yung, pero para din naman ata sa akin yun, yung toothpaste, binili ko, nakasale yun, toothbrush, ganyan, tapos yung cheese curl, binili ko din, so siguro deserve ko naman, pero grabing deserve, parang naisip ko, parang yung buwan, nung nakaraang buwan ko na sahod, parang ang konti nang napuntahan, hindi ako natutuwa. Ayan, so next is, bakit nga ba namumulubi or walang pera, lubog sa utang yung mga domestic helper dito, lalo yung matatagal, is mostly inom. Sa pagod nila guys sa buong linggo, deserve daw nila yung isang araw na pahinga or isang araw na magsaya. So, ang ginagawa nila is nagbabar, ang mahal ng bar. So, nagpunta kami sa bar nung nakaraan, isang oras lang ako, and yung isang bucket is 180, 80 Hong Kong dollar. Tapos, ano yon, 6 na peraso na Tanduay. So, magkano yon? 6, 4, 8, 12, 16. So, sobra pa. Sobra siya. So, pulutan pa. Ang mahal ng sisig. Lechon kawali nila. Meron ding sinigang. Meron ding chicharon. So, mauubos. Naghati-hati sila daw noon. Pag alis ko kasi nag-iwan ako ng 40 kasi isang bote ng Tanduay Ice yung nainom ko. And then, umalis na ako. So, sila na naiwan. Naghati-hati daw sila ng 86 pesos. So,
yung iba is, syempre tanghalian pa, maliban sa inom nila, tanghalian pa. So, magastos talaga. Kaya sabi ko sa inyo, pag lumalabas, lalo ngayong February, madaming holiday kasi Chinese New Year, ang daming gastos. Kaya sabi ng kaibigan ko, wag daw kaming lalabas ngayong buwan kasi nga magcha-China kami, and ang ang budget namin is nasa 700 Hong Kong dollar. May sobra pa siguro yun. Pero yun yung budget ko para sa sarili ko. Kasi nung nagmakaw ako 600, may naiwan na 400. So ngayon, magbabudget ako ng 700 kasi medyo malayo-layo in China. Ayan. So, ano pa ba? Nagpapabox sila, yung nagpapabongga, lalo pag bongga-bongga sa Pinas, nagpapabox, inutang yung pera dito, and then pinabox yung pera. Yun yung malala. And yun yung malala is nalulubog sila sa utang, hindi dahil utang nila mismo, kundi utang ng kaibigan nila na ginarantor or hati sila. So ganun guys, huwag kayong magpapaloko sa hati-hati. Halimbawa, mag-utang sila or mag-utang ka and hatian mo sila, yung hati kayo sa bayad, pero at the end of makailang hulog lang dalawa or isa, and then hindi na magpaparamdam sa'yo, and then ikaw na magbabayad. Ayun yung malala. Kaya okay na walang kaibigan as long as hindi naman naubos or magbabayad ka ng hindi mo inutangan. Meron akong kaibigan dito. So ngayon, kaibigan ko pa din sila pero distance na ako. Yung isa nag-utang ng 25 Hong Kong dollar. So hindi na binayaran hanggang ngayon. Guys, kapag may utang sa akin yung tao, hindi ko yan sisingilin, pero tandang-tanda ko yan, hindi ka makakaulit sa akin. So, nag-utang siya and then parang wala siyang pakialam, hindi niya binayaran. Pero ako ni piso, wala akong utang kahit kanino dito sa Hong Kong. Kasi ayoko, parang hindi ako nakakatulog pag may utang ako. And then yung isa, umutang sa akin, sabi 2,000 daw, ay 500 Hong Kong dollar yung hinihiram. So, sa pera natin is 3,500. Sabi ko, wala akong pera. Sabi niya, kahit 1,000 na lang sa GCash. Sabi ko, 500 lang meron. Sabi niya, ibabalik niya daw sa December 30. So, sabi, pinipiga niya pa ako 1,000. Una, 2,000. Sabi ko, wala talaga. Kahit meron, limit kayo, 500 lang. Sabi ko 500 lang, and then sabi niya, sige 1,000 na lang baka meron dyan. Sabi ko wala talaga, 500 lang talaga meron kasi ginanto-kanto ko. Pero meron akong pera kasi nagsahod kami sa Paluwagan, so nakasahod ako ng 17,000 mahigit. Tapos, sabi niya sige 500 na lang. And then nung December 30, sabi niya pwede sa susunod ko na bayaran. Sabi ko hindi, kailangan ko yung pera, magmamakaw ako. Kasi guys, feeling ko hindi niya babayaran. Sabi ko, kailangan ko yung pera kahit 500 na lang yan. 500 lang yan, magmamakaw ako. Sabi kong ganun. So, pinilit ko siya ng pinilit. Alam mo ginawa? Sinendan ako ng 400. Yun lang daw yung pera niya. And hanggang ngayon, yung 100 na kulang is wala na. So, bilang lang yung napautang ko, yung dalawa lang na yan, and yung isa doon sa Pinas na 500 lang din. Ganun ako magpautang, hindi ako magpapautang ng malaki. 500 lang, lalo pag wala akong tiwala. Kasi, iniisip ko, kapag hindi mo ako babayaran, okay lang, 500 lang yan. Ganon yung iniisip ko. So, bilang pa lang yung taong hindi nagbayad sa akin na umutang, and yung classmate ko, umutang ng 500, sabi pa naman sa akin, maliit na halaga lang daw yung utangin niya, 500, hindi ko pa daw mabigyan. Sabi ko, sige, 500. Hindi na binayaran hanggang ngayon, kapal ng mukha, diba? Tapos yung utang na 100 doon, nakinulang sa akin. And then yung isa, yun nga, 25 Hong Kong dollars. So, malaki-laki din yun. 150 din yun, mahigit. So, masiguro 180. So, bilang ko yan, tatlo pa lang sila simula, nandito ako. Tatlo pa lang yung napautang ko and hindi nagbayad. And yung mga taong yun, hindi na talaga makakaulit. Ayan. So, sa utang guys, dun, huwag kayong magpapaloko dito. Sure, mababaon kayo sa utang. And then, iwasan nyo na manakawan dito sa Hong Kong. Lalo sa Central, mag-ingat kayo kasi minsan, lalo pagkabagong sahod, doon sila katapusan or first week of the month, doon maraming magnanakaw. Kaya, ingat kayo sa Central, yung mga bag nyo, kailangan secure. Kasi, syempre, hindi magpapadala ka ng pera. Paano? Magmili-mili ka muna bago ka
magpadala ng pera. Yun yung ginagawa kasi ng iba. Hindi muna dumiretso sa remittance, hindi muna dumiretso sa Western para in case napadala na yung pera, na secure niya. Yung iba, inuna pa magbanding, inuna pa magbili-bili, inuna pa magtingin-tingin ng ukay-ukay, and mostly, nandyan sa mga ukay-ukay or sa mga paninda ng mga damit, nandyan yung mga magnanakaw. Kaya be careful kayo kung meron kayong sahod na, dumiretso na kayo agad sa remittance para in case, kung mawalan kayo, at least budget nyo na yun isang buwan. Hindi yung buong sahod nyo yung mawala. Kasi mostly maraming nawawalan dyan. Kakasahod lang. Kaya ingat kayo. Lalo yung iba na nakawan 60,000 yung pera na ninakaw kasi inutang pa sa bangko. Kaya yung mga galing bangko na mangungutang, tignan yung maigi and i-secure nyo yung bag nyo paglabas nyo ng bangko. Kasi merong iba dyan na nakatingin talaga. Alam nila kasi na nangutang kayo. Kaya paglabas nyo, sure yan, didikitan kayo. Ayan. So, a little bit of advice. Ayan, char. And then, ano pa ba? Bakit nababaon sa utang? Hindi naman siguro sa lakwatsa din. And then, yung iba, bar. And then, yung iba is luho. Ayan. So, maraming luho dito. Kasi, mostly maraming sale dito. Yun yung, ano ko. Kaya, gusto ko na lang mamundok. Pero, nakakapagod din kasi mamundok. Ayan. So, luho, kasi shopping. Alam nyo ba guys, yung lagayan ko dito ng damit, punong-puno na, ang dami nito. Katumbas na to ng damit ng amo ko lahat. Sobra pa, ganun kadami yung damit ko dito. Nagulat nga yung ano ko kaibigan ko, pinakita ko sa kanya yung lagayan ko ng damit kasi nag-video call kami. And then, sabi niya, 7 months mo lang yan naipon, ganyan na kadami. Oo, mostly, marami na siya. Hindi na nga magkasya kaya kailangan, nasa sampayan pa yung iba para magkasya sila doon sa lagayan ko sa cabinet. So, ayun, and then, siguro, tipid-tipid na siguro, and ilista nyo yung mga expenses nyo para kahit papano hindi kayo maligaw ng landas. Ayan, so, kailangan talaga nating mag-ipon. Pero sa next sahod ata, ipadala ko na to sa mama ko, ayoko nang iwan dito yung pera, nasa shopping ko, nasa swipe ko. Ayan, so, mag-hiking nga kami sa susunod. Mas tipid sa hiking, pamasahe lang yung gagastusin mo and mag-ambag-ambag kayo sa pagkain. So, bumili ako kanina ng gulay, ng prutas, karne. Ayan, so nakagastos ako ngayong araw kasi 3 shop yung tinignan ko. Muntik pa ako mapabili kanina ng sapatos sa New Balance. So, ganun ako nagpipigil ako kanina pero, gusto ko na. Ayan. So, kaya kayo, ingat kayo dito. And, kung makakaipon kayo, kung nasa park lang kayo, yung iba din, baon sa utang, kasi nga, nagpupundar sa Pinas, nagpapagawa ng bahay. Pero guys, be smart sa pagpapagawa ng bahay, kasi hindi siya investment. Ano siya, tawag nito? Liabilities. Ayan. Kasi yung bahay, hindi naman tumutubo yung pera mo, natatambak dyan. Kaya kailangan, patayo lang ng bahay na sapat lang sa inyo. Huwag yung sobrang laki, huwag yung sobrang garbo kasi baka maubos yung 2 years niyo sa pagtatrabaho dahil lang sa bahay. So, ayun yung piece of advice ko. Pero parang sa akin, hindi ko lang alam kung magkano magagastos ko. Ayan, nai-stress din ako isipin. Kadalaga kong tao. Ayan, so iniisip ko yung bahay, na stress ako talaga. Gusto ko nang matapos yan para matapos na ako. So, kasi gusto ko na talaga bumili ng iPhone. Ayan. So, ayun lang. And then, pundar yung iba, yung kaibigan ko, meron na siyang sariling lupa, meron na siyang sariling bahay. Syempre naman, 8 years na siya dito sa Hong Kong. Pero hanggang ngayon, may utang pa din siya sa bangko. And sinagad niya talaga yung utang niya, 60,000. Kasi umuwi ng Pinas, nagbakasyon sa Boracay, and it was so expensive sa Boracay, di ba? Kaya naubos yung pera niya. Ngayon, nagbabayad siya ng 2,800 every month. Ayan. So, okay lang kasi dalaga siya and yung mga kapatid niya lahat is napagtapos niya sa pag-aaral. May mga na sila, pundar na sila. Ayan. So, ayun, okay naman siya, live life to the fullest na siya ngayon. Yun nga lang, wala siyang asawa kasi nag-focus siya sa pagtatrabaho, pagtulong sa kapatid niya para makatapos ng pag-aaral. So ngayon, she is already 35 years old and wala pa rin asawa. Pero natikman niya na lahat ng pwedeng anuhin sa Hong Kong. Nagjowa na siya dito ng Chinese, nakadalawa na siya. And okay naman siya, sabi niya, na-enjoy ko na yung buhay ko. Di mo na kailangan mag-anak para lang masabi na successful or okay yung buhay mo as long as masaya ka. Kasi responsibilidad and
parang hindi ko ata kaya. Ayun. So, ayun lang guys. Kaya kayo think positive or alam niyo yung gastos kayo ng dapat alam niyo or wisely. Ayun lang. So, spend wisely, charot. Ayan. So, ayun lang. And ang nagsasalita is isa ding magastos, maluho, magala. Ayan. So, thank you so much for watching. Ngayong buwan lang, deserve ko to. Char! Pero susunod na buwan, magbe-behave. Ay, mag-China pa pala ako. Thank you guys. Love you all. Bye-bye.